Pitong palapag na Baguio City Jail. Ito ang itinatayo ngayon sa 3,800 square meters na lupain sa Barangay San Luis. Tugon daw ito sa congestion sa kasalukuyang BJMP facility sa Barangay Asco. Sakaling matapos, kasya rito ang nasa 480 persons deprived of liberty o PDL. Ang problema, ang lupa kung saan itinatayo ang pasilidad, ilang metro lamang ang layo mula sa mga kabahayan ng mga residente sa tatlong subdivision ng Barangay San Luis. Pangamba sa seguridad ang isa sa ipinupukol ngayon ng mga residente. Ang pasilidad nasa 21% completion rate na para sa phase 1 ng construction nito. I live within San Luis for that number of years and I was never consulted or asked a question, or even they did not even get my opinion what I would say about that project. Never. So nakakalungkot talaga. And the twisting of facts. Like for example, I heard the mayor saying that we who are complaining were never present in consultation. That's a big lie. We were there. How would we know that there is such a project if we were not there? It is a Republic Act 7160. So generally prohibits the construction of a jail facility and within a residential area. So that alone, it already violates the Constitution. So why build a jail facility within a highly populated and thickly dense people? So yun yung question ko. How about our Bureau of Jail Management Penology? Kung saan-saan na lang nila nilalagay. Makailang beses pa nga silang nagsumiti ng petisyon sa opisina ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at sa Sangguniang Panlunsod. Pero bago pa ang konstruksyon, naglabas ng Certificate of No Objection ang barangay noong April 14, 2025 dahilan para simulan na ang konstruksyon nito. Parang muro-muro yung nangyayari eh. Na parang, sige gawin na natin, huwag muna tayo mag-consult and then and where is the minutes of meeting of that consultation, the very first consultation that the barangay officials had conducted? That is not true because actually in the first place, ako ang unang tumutol doon. Yung nakita ko na may certification, na may pundo ng dyan na conference kami doon sa Department of Public Works and Highways. Na nalaman ko na mayroon pala yung mapapatayo na yan na BGMP. So, kinusyon ko walang consultation na nangyari. Pero yung nakita namin yung plano ng BGMP, ang ganda. Ang ganda saka nag-consult kami dito 2 beses. Isang temporary restraining order din ang isinumiti nila sa Korte Suprema sa pag-asang mapigilan ang pagtatayo nito. Pero sa naging opisyal na pahayag ng BJMP CAR nitong March 10, 2026, iginiit nito na ang pasilidad itatayo sa isang government-owned land at nasecure rin daw lahat ng kaukulang dokumento at regulatory clearances, kabilang na ang Certificate of No Objection, zoning decision at building permit. Makailang beses nang naghain ng oposisyon ang mga residente sa konstruksyon ng BJMP facility sa kanilang lugar. Sa aking kinatatayuan, dito raw itatayo yung naturang fence na ilang metro lamang mula sa mga kabahayan ng residente. Kanilang panawagan ang kanilang seguridad. Ayun, we already filed all the necessary petitions and opposition with the City Council and the Supreme Court. So we are just waiting for them to act on it. Baka nga ewan natin kung anong magiging move ng City Council regarding this. Pero hindi pa man nare-resolba ang isyu ng mga residente, panibagong gusto't muli ang lumitaw dahil naman sa problema sa access road ng itinatayong gusali. Ang plano, ang daan papasok sa pasilidad ay magsisimula sa Baguio City Public Cemetery. Pero gaya ng puntod, tila patong-patong pa rin ang problema. Mula kasi sa orihinal na 100 puntod na matatanggal para bigyang daan ang konstruksyon ng access road, magiging 300 na ito. Bagay na kwestiyon ni Councilor Betty Lourdes Tabanda noong Lunes, May 18. Why did you proceed when there is no road? Now you want a road through the cemetery. Why did you proceed then?
if you found out it was private property? What if there will be opposition also in the cemetery? What will you do? Because we are getting feedback that they are also opposing. Hindi yung mga patay, yung mga relatives are also opposing. Was it with the grave owners? Wala po ma'am. As I remember, wala po ma'am. Pero meron pong notice sa kanila ma'am. Kasi karamihan na sa mga nandun is hindi na malocate kung sino yung dapat ma-notify. There is already a budget ma'am intended for that building, and we can no longer return that to the national office ma'am because we already waited that for several years ma'am. Malaking tanong din kung magkataon na matuloy ang road access, saan naman ililipat ang mga masasagasaang puntod. Wala pa kasi kaya nga when we decide on this, kung ito man ang direksyon natin na gagawin, it really has to coincide with the master development plan. Kasi kung halimbawa na pilit namin maghanap tayo ng paglilipatan lang nila, tapos magma-master dev, tapos tatanggalin ulit or what? Sa ngayon, patuloy na hinahanap ng SEPMO ang mga kaanak ng mga maapektuhang puntod habang inaantay pa ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihaing TRO ng mga residente. Jose Robert Inventor, Nation on the Move.